Hi, welcome everyone. Maraming salamat po sa paglaan ng oras para makasama sa session na ito. Pero bago tayo magsimula, gusto ko lang munang iset ang tamang expectation. Ang retirement planning ay isang journey. Hindi ito natatapos sa isang session. Kaya hahatiin natin to sa tatlong stages. Okay, stage 1, ang gagawin natin is the retirement readiness assessment. At this is a free session. Ang goal natin sa session na to ay simple, no? Tutulungan kita para malaman mo kung handa ka na ba talaga mag-retire. Sa session na ito, masasagot natin yung katanungan, where are you already on your retirement journey? So pagkatapos ng session 1, magkakaroon din tayo ng malinaw na direksyon at malalaman mo kung paano mo talaga ma-achieve to. At kung gusto mo namang gumawa ng personalized retirement roadmap and step-by-step action plan, dito na papasok po on stage 2. Ito yung tinatawag na IRE. So, malalaman po natin ang ating income, ang ating risk, at ating expectation. So, magkakaroon tayo na tinatawag na alignment and application program. At kung gusto natin ituloy pa ang coaching and guidance habang ini-execute natin yung plan, kung may plano na tayo sa after stage 2, dito na papasok ang stage 3. Ito yung tinatawag natin na accountability program. So again, let's go back. Stage 1 po, awareness and assessment program. This is a free session. Stage 2 po, yung tinatawag natin alignment and application program. Magkakaroon na tayo ng plano. And stage 3 po, yung accountability. Ito na po, dito na pumapasok yung group coaching or one-on-one coaching. Pero wag muna nating isipin yung susunod na stages. Ang focus muna natin yung stage 1. Simulan na natin to. And so, what do you expect in this session? Hindi to lecture heavy. This will be a workshop-based, discussion-driven talaga tayo. Reflective, no? From time to time, I will ask you questions. That's the reason why I want you to get a piece of paper and a pen para maisulat mo ko yung mga plano. And I want to make this practical para mas mabilis ma-apply. Again, ang main goal natin dito, number 1, is bakit gusto mong mag-retire? Pagkatapos, magkano ang kailangan mo para makapag-retire ka? And then, kailan mo gustong mag-retire? Kapag malinaw itong sagot na to sa tatlo na ito, tama ang plano. Let us get started. Again, this is Chinkitan, your pambansang world coach. Maraming salamat for joining. Today is not about becoming rich. It's about becoming prepared. So let me ask you an honest question. If you are going to stop working tomorrow, how long will your income survive? How many of you here, you don't want to become a burden to your kids, to your relatives one day? Sino? Pakitaas sa mga kamay. Lahat tayo ayaw na natin maging burden. That's the reason why retirement planning matters. And when it comes to retirement, it's not an age issue. It's a preparation issue. Alam mo, kahit na age 60 ka na, gusto mo na mag-retire, pero pag hindi ka handa dahil wala kang pera, di ba? Hindi ka makakapag-retire. Make sense? So right now, I want to do an awareness and an assessment. So I want you to be honest right now. Sulat mo lang yung current age mo. Or you can download the worksheet. Kung may free worksheet kayo makikita dyan, you can just download it right now para masagot niyo yung mga questionnaires. Number 1, ano ba yung current age mo? So, pili ka. And then, if not, type it on the screen. And then, next, at what age would you like to retire? Is it as I recommend people to retire as young as possible. Kung pwede ka mag-retire at 40, better. Retire at 40, 50, 60, depende kung ano, pili ka. And then approximately, how much do you currently have in your savings and investment as of right now? Okay? That one, that's a little bit personal. You don't have to type it on the screen. Pero kung ikaw for personal, sulat mo na lang, magkano na naiipon mo for your savings and investment. So, the first part is kailangan mong malaman yung status mo. So, right now, let's go to the first. Actually, when I write the word called retire, R-E-T-I-R-E, actually, meron siyang representation or acrostics. Let's start with the letter R, yung reason. Why do you want to retire? Kailangan natin malaman yung dahilan because I always tell people, if you know the why part in life, the how part will take care of itself. Ang problema kasi, maraming gusto mag-retire pero hindi nila alam yung dahilan. Most people prepare for the next month. May mga iba naman, di ba, day by day, may mga iba week by week, month by month, pero may mga iba talaga responsible, they plan talaga 10, 20, 30 years. So retirement planning starts with one important question. Yung parang tatanungin mo sarili mo, ano yung buhay that you want to have someday, no, when you retire? What type of life? At ano yung reason? Because alam mo ba, if your reason is weak, your preparation will also be weak. So, I want you to take time right now. Pag-isipan mo ito mabuti. Again, let's go back to your worksheet. So, why do you want to retire? Iba-ibang dahilan natin. May mga iba, I want to have
peace of mind. Mga iba, ayaw ko nang isipin yung babayarin, di ba? Yan lang ang goal ko sa retirement ko. Wala akong iisipin sa mga bills, pagkain, gamot, upa. Okay, good. Number 2, freedom. When you say freedom, freedom to choose what type of life you want to live. May mga iba, yan ang gusto As a matter of fact, bakit ka nagtatrabaho? Nagtatrabaho ka dahil kailangan mo or nagtatrabaho ka dahil gusto mo? Kaya may nagtanong sa akin, Chinky, pag nag-retire ka, anong plano mong gawin? Siguro, I'll still be doing what I'm doing content, doing seminars at the same time hanggang kaya ng katawan ko at yun nga, doing coaching. Bakit? Di ba retired ka na? Yes, pero I'm doing it now. It's not because I need to. I'm doing it because I want to. Iba kasi yung kailangan mong magtrabaho para kumita para mabuhay. Iba yung gusto mong magtrabaho kahit di ka na kumikita. Di ba? Gusto mo lang. Trip mo lang. So, yung freedom of choice. Some people na you want to say, I want to have more family time. Kasi nga, nung ako ay nagtatrabaho pa, wala akong time para sa pamilya ko. That can be another reason. Number 4, less stress. Number 5, travel. Number 6, probably ministry. Diba dati nung nagta-work ka, wala ka masyadong time, pero ngayon gusto mong magkaroon ng mas maraming time para maglingkod sa ibang tao o sa Diyos. Kasama na yung pagtulong sa ibang tao, or if not naman, yung mga iba gusto lang mag-retire, may farmhouse, may farmland, diba? Kahit na hindi pa travel, kasi ayaw nila mag-travel, ang gusto nila simple living lang. So, yan ang gusto kong maliwanag sa'yo. Pero para sa akin, kung pagpipiliin mo ko, why do I want to retire? Number 1 is freedom and peace of mind. Yun, para sa akin, yun ang dalawa. Ikaw, ano yung sa'yo? Pakitype mo lang sa comment section. Number 2, what kind of retirement you do not want to experience? Yan ang kailangan natin sagutin, yung ayaw mong mangyari. Di ba? Marami kasi tayo gusto mangyari, pero mas maganda isulat mo na rin kung anong ayaw mong mangyari. Number 1, depending on your children. Yung imagine mo, pagpapasapasahan ka, di ba, ng mga anak mo, yung parang, yung nag-uusap sila, kailan mo kukunin si mama, papa dito? Tagal na sa amin dito. Tumulong naman kayo. Yun nga, pag may pamana. Ito naman usapan nila. Tagal na ni papa, mama sa inyo. Kailan sila pwede sa amin? Naks naman. Di ba? That's number 1. Yan ba yung gusto nyo? Na umasa ka? Number 2, yung nagtatrabaho ka pa after 60 dahil yun nga, you need to. Alam mo, it really pains me whenever I go to the palengke. Tapos may nakikita akong mga lolo na nagbubuhat na mabibigat at mga lola naglalako pa rin. Diba? Hindi naman walang masama. Pero ang hirap that you need to work because you need to. It's not because you want to. Or number 3, dahil kapos ka, tapos mangungutang ka. Ang hirap nun. Yung dignity ba? Imagine mo, nung nawala ka, tsaka ka naghirap. And then, isa pang dapat nating iwasan siguro yung mas stress tayo. Diba? Yung physical health mo na nga may concern, pati financial pa ba, iisipin mo. And ang pinakamatindi niyan, nag-retire ka, nawala ka ng pera, may sakit ka pa. Diba? So, as a matter of fact, I do believe lahat ng mga ito ayaw po natin. Diba? Kaya nga, you must have a compelling reason bakit kailangan maghanda ka. Kasi kung di mo pinaghandaan to, these are the possible things that can happen to you. Does it make sense? And last but not the least, since napag-usapan na natin yung dahilan, di ba, kung bakit gusto mong retire, iwasan kung hindi mo dapat gawin para ikaw ay hindi mag-retire broke and poor. Right now, let's do the retirement vision worksheet. So, punta na tayo sa next part na ito. Ito na yung mga practical aspect. Ask yourself, saan mo gusto tumira? Sa probinsya ba? Sa syudad ba? Malapit ba sa pamilya? Sa iba pang bansa? Hindi pa sure. So, pakisulat mo. Kasi me and my wife, meron kaming personal goal na with regards to personal retirement. At saka ko na lang i-reveal. Pero nag-usap na kami. Number 2, anong klaseng lifestyle ang gusto mo? Is it simple? Comfortable? Gusto mo ba mag-travel? Gusto mo magnegosyo pa rin? Or chillax ka na lang? Ikaw, anong gusto mo? Kung papipiliin kita, type it in the comment section. Ako, yung sa akin, yung lifestyle gusto ko na simple, comfortable para sa akin. Yun. Sa akin, kahit di masyadong travel, hindi ako matravel na tao. Negosyo, hindi ko naman talaga kailangan as long as may pumapasok na tinatawag na passive income. So again, that's my choice. And then number 3, ask yourself, sino ang gusto mong makasama? Pamilya, apo, BFF, partner, solo living, di ba ikaw? Kung solo ka lang. Ako para sa akin, my wife, definitely priority, and my kids. Kung may asawa na sila, di ba? Yan ang gusto ko.
Pero yung kami, ano lang talaga, siguro kami dalawa lang. Number 3, anong gusto mong ituloy kahit retired ka na? Is it magnegosyo, mag-travel, mag-volunteer sa church, magturo, mag-mentor, hobbies at passion? Siguro para sa akin, personally, gusto ko yung magtumulong sa iba, tao, mag-mentor, at the same time, hobbies. Right now, nagpi-pickleball ako. So, sulat mo kung anong gusto mong gawin pag nag-retired ka. So right now, we are designing your retiree life. And then next, ano naman ang biggest fear mo when it comes to retirement? One of the greatest fear na probably is the fear of becoming broken poor. Maubusan ka ng pera. Or if not, mga iba magkasakit, maging pabigat sa pamilya, mawalan ng purpose, walang ipon, walang emergency fund. So, kailangan mong isulat ano yung pinaka-greatest fear mo. You have to face your worst fear. For me, 2 things. Yung maubusan ng pera at magkasakit. So, yan yung dalawa. Kaya nga, kung yan ang fear mo, ang question ko ngayon sa'yo ay ito. Ano ang dapat mong gawin ngayon habang bata ka pa? Always remember this statement. The younger you will take good care of the older you. So right now, if you want to be financially prepared, anong ginagawa ng younger you? Are you responsible? Are you earning? Are you preparing? Di ba, financially? Or you're pag hindi ka nagpe-prepare financially right now, ay yung biggest fear mo mangyayari, maubusan ka talaga ng pera. Gusto mong maging healthy, di ba, pagka nag-retire ka. Anong ginagawa ng younger you sa katawan mo ngayon? Are you eating right? Are you moving right? Are you sleeping right? Yun. Kaya nga, at this age of mine, di ba, alam nyo na naman, hindi naman tayo, I'm already on the senior level, di ba? So, right now, ang ginagawa ko talaga, yun nga, I eat right, I move right, I sleep right, tapos I do 10,000 steps every single day. Nag-active din ako sa mga active sport like pickleball. So, yan ang ginagawa ko, and then pagkain ko. So, right now, I want you to type in the comment section, ano yung pinaka-biggest fear mo right now? Okay, mga kapatid. So, kung mapapansin nyo, yung first part pa lang tayo. This is the first part kasi may 3 stages tayo. First part, yung reason natin. Your retirement goal starts with your dream life. Ano ba yung gusto mo pag nag-retire ka? Okay? So, nakakatapos na tayo sa letter R, yung reason mo. Right now, let's go to letter E, expenses. But before we go to expenses, ano ang na-realize mo? Okay? What did you realize in our first session? Paki-type lang sa comment section. Malalim na ba yung dahilan mo kung bakit ka mag-retire? Ano yung mga kinakatakutan mo? Paki-type lang anong realization natin sa first session. Okay, para mabasa natin sa comment section. And then next, expenses na tayo. How much will your future cost? Yan naman ang pag-uusapan po natin. Kasi many people think retirement means you stop working. Pero that's half of the story. Para sa akin, alam mo, ang tunay na ibig sabihin ng retirement is this. Hindi yung nag-stop ka ng mag-work. For me, that's my retirement goal and plan. Kahit na nag-stop ka na, pero yung income mo hindi matatapos. What's the point of retiring broke and poor? Kasi sa totoo lang, kahit na may free time ka di ba, to travel, may free time ka to really do whatever you want. Pero paano na kung wala kang pera? Paano yung next bill mo? Paano yung next meal mo? Paano yung next na plano mo? Retirement is not about reaching a certain age. It's about reaching financial independence. Nagigets nyo? Ang goal natin is simple. Very simple lang to. Again, ang goal, pag nag-retire tayo, pag kahit na tayo tumigil na sa kakatrabaho, may papasok pa rin pera. Do you agree? So, ito po ang realidad Kasi minsan, yung parang nadi-disillusion tayo. Pag nag-retire tayo, parang feeling natin na hindi na tayo gagastos Ito lang, just to give you an idea. How much should you prepare for retirement on meal expense alone, pagkain laang? Every day. Magkano per meal? Minimum. 100 pesos per meal. 3 times a day. Breakfast, lunch, and dinner. Okay? And more or less, kakain ka ng 300 pesos per day. Times mo ng 30 days. And then times mo ng 365 days. At pagkatapos ng 365 days, ita-times mo yan ng number of years that you will be alive. So when you say number of years, you retire at the age of 60, life expectancy is around 80, so another 20 years. So 300 pesos per day times 365 days times 20 years. Sige, compute natin magkano ang kailangan mong kitain. Sige, ilabas nyo yung calculator nyo. 300 per day per meal times 365 per year times 20 years. Lumalabas, magkano? 2.8
190 million or 2.2 million. Pagkain lang yan ha, hindi pa kasama upa, kuryente, gamot, di ba? Transportation, travel expenses. So, ibig sabihin, you and I should retire with 2 million pesos just to eat sa Jollibee pa, di ba? So, grabe, that's the reason why ang nangyayari po sa karamihan ng tao, they realize, yun nga, akala nila pag they retire with 2 million, 5 million, they're okay. Nako, sa totoo lang, one hospital bill, one critical illness can wipe out your entire retirement fund. Make sense? So I want us to be realistic right now. Ano ang na-realize mo sa pinag-uusapan natin ngayon? Pakitype mo lang sa comment section. So, kung titignan natin na isusulat natin yung monthly expense na natin, food, utilities, medicine, transportation, maintenance, rent, healthcare, kuryente, emergency, travel, tulong sa kapwa. So, I want you to take a piece of paper right now and then more or less, sulat mo na lang ganito. Yung current monthly expense mo. Let's say at 30,000 pesos per month. Pero hindi ka naman magre-retire current. Magre-retire ka 10, 20, 30 years. Expenses normally doubles every 10 years. Dahil sa inflation, di ba? Taas ng presyo, bilihin, ganun. So, ibig sabihin yan, kung ikaw ay age 40 right now at mabibigyan ka ni Lord na mabuhay hanggang 70, 40, 50, 60, 70. So, imagine mo kung 30,000 pesos right now ang iyong monthly expenses, by the time you reach the age of 50, magiging 60,000 na per month. Tapos, by the time you reach 60, magiging 120,000 na. And then, by the time you reach 70 years old, magiging 240,000 na ang monthly expense mo. Based on ano to yung sa inflation rate po natin. Calculation lang, give or take to. So imagine mo, kasama na po dyan lahat, syempre, medication and everything. And the older we become, syempre, the more vulnerable we become. So, ikaw, tanungin ko, what expense do you think will become bigger during your retirement? Pakisulat lang sa comment section. Ano sa palagay mo? Ang pinakamalaking expenses po natin pag tayo ay nag-retire at tumatanda tayo. At pag sinulat mo yung medical expenses, you are absolutely right. Kaya nga, kailangan paghandaan na po natin ngayon, mga kapatid. Kasi retirement without planning remains a dream. Pangarap lang yan. Kaya nga itong sa second session natin sa expenses, di ba? R, reason. E, expenses. Ano ang na-realize mo? Pakitype mo lang sa comment section para mabasa rin natin at matuto ako sa inyo. So we can learn from each other. Grabe, di ba? Alam mo, na-realize ko na yun nga, meal expense alone, 2 million pesos. Pagkain lang. Oo, tipid pa yan 100 pesos per meal. Now, I don't want us to be sad, but I want us to be hopeful. Kaya nga pinag-uusapan natin to because I do believe prevention is better than cure. Make sense? So, pinag-usapan na natin reason, pinag-usapan na natin expense, right now, key in retire. Pag-usapan na natin yung time. When will you prepare? Yes. The earlier you prepare, the easier retirement becomes, believe me. Time is one of the most powerful financial tools, no, that you can use in order for you to retire. I'll explain, di ba? Let's say, may person A and may person B. Si person A, nag-start na siya mag-ipon at mag-invest 25. Si person B naman, nag-start siya at the age of 45. The question, who has more advantage? O kaya, titingnan po natin Si person A, nag-start siya ng 25, tapos, nag-stop siya at age 35. Ang years of investing lang niya ay 10 years. And then, ang monthly investment po niya, magkano? 10,000 pesos. 10,000 pesos niya ini-invest at a 6% return per annum. Gagawin lang niya in 10 years yan, 25 to 35 pagkatapos nag-stop na siya. So, kung titignan po natin, kung 10,000 per month times 12 months, 120,000 per year. Tama? Kung i-multiply by natin ng simple 10 years yan, so ang total na save niya, 1.2 million. Pero, hindi niya nilagay lang sa normal Nilagay niya sa 6% return per annum. And probably some of you are asking, may 6% pa? Yes. May 6% return per annum na conservative and safe. Okay, later, di-discuss ko na lang sa inyo kung saan yan. So, imagine mo, hindi 1.2 million magiging pera. Alam mo, magiging pera niya, once he reaches at 55 years old, alam mo, ang magiging pera niya, hindi na 1.2, kundi magiging 4.6 million. Magkano lang in-invest niya? 10,000 a month for 10 years. 1.2, magiging 4.6 by the time he reaches the age of 55 years old. And what if nag-invest si person B, nag-start siya at the age of 45, nag-end siya ng 55, 10 years din. Para ma-achieve niya yung 4 million mark, alam mo, kailangan magkano
magkano niya i-invest per month? 10,000? Hindi. 20? Hindi. Ang kailangan niya ma-invest ay 30,000 pesos. Imagine mo, kailangan na niya ma-invest ay 30,000 pesos per month times 12 months. Ang total invested niya ay nasa 360,000 pesos per year times 10 years. Ang amount na kailangan niya na ma-invest is 3.6 million. Pero by the time he reaches the age of 55, kasi since 10 years lang niya ginawa yun, alam mo magkano lang kikitain ang pera niya ay nasa 4.9 million. So in other words, konti lang po ang profit margin. Yung isa, 1.2 ang nilabas, ang bumalik, 4.5. Diba? May kita siya more or less na mga 3.3 million. Ito naman, ang nilabas niya 3.6 million, ang bumalik sa kanya 4.9. May kita lang siya ng mga 1.3 million. Nagigets nyo? Bakit yung isa malaki ang nilabas pero konti lang ang bumalik? Kasi nga, mas maaga naglabas ng pera si person A at the age of 25. Ito siya nag-umpisa at the age of 45. Again, same interest rate, same number of years, but because the other person has more time. Nagigets nyo? Kaya nga, in the law of compounding interest, isipin nyo ito mabuti. Ang importante talaga when it comes to investment, it's never about money, it's about time. Time is the most powerful equation when it comes to investing. So, let me encourage you, start early so that money can work hard for you instead of you working hard for money. Kaya nga ito, bibigyan ko kayo ng parang idea lang. Now, sino po sa inyo dito ang gusto magkaroon ng 10 million pesos bago kayo mag-retire? So, I'll give you an idea. Paano natin ma-achieve yung 10 million pesos? At different age, 25, 30, 35, and 45. Magkano ang kailangan mo ipunin buwan-buwan? So, kung ang goal po natin, by the age of 55 years old, magre-retire tayo with 10 million. Kung nag-umpisa ka ng 25, so, ang years of investing mo para mag-reach ka ng 55 is 30 years. Alam nyo, itong magkano pong interest na makukuha natin, let's say average of 6% per annum. Ang kailangan mo i-save per month, nasa 10,000 pesos per month lang. 10,000 pesos per month or daily, 330 pesos. Kung nagsisave ka, by the time you reach the age of 55, may 10 million pesos ka. Pero pag ikaw naman ay nasa age 30, 25 years ang kailangan mo instead of 30 years, ang kailangan mo ng ilabas na pera is nasa 15,000 pesos. Pero kung nag-start ka at the age of 35, by 55, 20 years na lang ang kailangan mo. So, kailangan mo naman ng 24,000 pesos per month or 800 per day. Pero pag ikaw nag-start late at 40, so 15 years na lang yung investable time mo, kailangan mo na ng 42,000 pesos per month or 1,400 per day. Pag ikaw naman nag-start at the age of 45, di ba? By the time you reach the age of 55, 10 years na lang investable time mo, ang kailangan mo na i-invest 75,000 pesos per month or 2,500 pesos per day to reach the 10 million pesos mark. So, anong ibig sabihin? As we age, kung nakikita mo, tumataas ang perang kailangan mong ipunin buwan-buwan para ikaw tamaan yung 10 million na gusto mo. Kaya kung ikaw tatanungin ko, kung bibigyan kita ng chance, anong gusto mo? Yung malaking amount na kailangan mo nang i-invest, 10,000 ka mag-start, or let's say per month, or 75,000 pesos per month. Sa palagay mo, anong mas maganda? Definitely, some of you would say 10,000 kasi maluwag siya. So, kunyari, ikaw 25 years old ka, ginagawa mo to at 10,000 pesos per month. By the time you reach the age of 55, 30 years from now, may 10 million pesos ka na. So, probably some of you are asking, Chinky, saan ko ba pwedeng ilagay yung 10 million pesos na yan? So, again, sasagutin natin yan sa next session po natin, yung sa next part, sa stage 2 na po. So, the question that I would like you to ask you right now, na para maging realistic tong plano natin, anong age na gusto mong ma-achieve ang tunay na financial freedom? Is it age 40, 50, 60? Okay? Pili ka. Number 2, ilang years ka pa na kailangan mo magtrabaho? 10 years, 20 years, 30 years, 40 years? Para meron kang runway, malalaman mo. Diba? Pwede ka nang pumili, ay, naku, 25 pa naman ako eh. O sige, kung 25 ka, good news. Kung nag-umpisa ka ngayon ng 10,000 pesos per month, ang mangyayari niyan, magkakaroon ka ng 10 million by the time you reach the age of 55. Kung ikaw naman ay nasa 45 na, kailangan mo na ng 75. So, ilang years? And then next, ano kaya mangyayari kung nag-delay ka pa? So, syempre, una, mas malaki iipunin mo. Mas matagal ka magtatrabaho. Mahirapan ka mag-retire. Baka umasa ka sa pamilya. At di mo pa paalam, di ba? Anong dapat mong isipin? Nagigets nyo?
Kaya nga, if you would have to ask yourself this question right now, ano ang na-realize mo sa session natin na ito? What did you realize, mga kapatid? Pakitype na lang sa comment section. For every 10 million to kunyari, kung gusto mo ng 50 million, times 5 mo to. Kung gusto mo ng 100 million, times 10 mo to. Yan ang kailangan mo ipunin buwan-buwan. So, honestly, the best time to prepare was yesterday, and the next best time is now. So, congratulations, ladies and gentlemen. Nagawa na natin yung stage 1, yung reason. Bakit gusto mo mag-retire? Pag-usapan na rin natin yung expenses, magkano ang kailangan mo para mag-retire ka. Alam na natin yung amount. Alam na natin that expenses double every 10 years. Number 3, alam na rin natin yung time. Letter T, kailan mo gustong mag-retire. So, congratulations. Ayun nga, alam na natin itong tatlo. Palakpakan na natin ang ating mga sarili. Congrats for finishing level 1 or stage 1, pero gusto kong maging honest sa inyo. Ang awareness, diba, and assessment is only the start. Ang pag-alam ng destination ay hindi ang ibig sabihin makakarating ka na roon. Parang ka lang gusto pumunta ng Baguio. Alam mo kung bakit ka pupunta, kailan ka pupunta. Alam mo rin magkano ang budget mo. Pero ang tanong, anong tamang route? Anong dapat mong iwasan? Diba? Umaga ka ba? Cannon Road ka ba? Nagilian ka ba? Ano yung pinakamabilis na pamamaraan to get there? Maglalakad ka ba? Magbabike ka ba? Magbabus ka ba? Magpa-private car ka? At ano sa palagay mo ang magiging obstacles in order for you to get to Baguio? Dito na pumapasok yung next stage. Kaya nga, sino sa inyo yung next na step nyo? Alam nyo na ba kung magkano dapat mo talagang kitain on a monthly basis? Ipunin, di ba? Alam mo na ba yung tamang investment strategy para sa iyo? Alam mo ba kung magkano na talagang kailangan mong target retirement fund? At alam mo na ba yung mga dapat mong iwasan para hindi ka magkamali in case of mga emergencies, critical illness? Kung hindi mo pa alam ang mga sagot, normal lang yun. Why? Because we just open your mind. Dahil hindi naman yan ang goal ng session natin ngayon eh. Ang goal ng retirement, readiness, awareness, and assessment ay hindi gumawa ng plano. Ang goal natin is bigyan kita ng clarity. Para malaman mo, parang nagpakatingin ka sa doktor. Ngayon, alam mo na, ay, mataas pa lang cholesterol ko. Mataas pa lang sugar level ko. So, hindi pa to treatment. Yung next level po natin, yung sa stage 1, destination. Stage 2, bubuo naman tayo ng roadmap. Parang yung stage 1 sa doktor, assessment. Yung stage 2 naman is alignment and application. Anong gamot? Anong recommendation? Kaya kung gusto mo nang gawin natin ang susunod na hakbang, dito na pumapasok ang stage 2. Ang tawag po natin dito is IRE. Ito na yung tinatawag na Alignment and Application Program. So, implementation na to dito sa IRE, ang unang gagawin natin, i-identify natin yung sources of income mo. Pag nag-retire ka o bago ka mag-retire, anong kailangan na sources of income? Isa, dalawa, multiple. Number 2, yung letter R, we're going to talk about risk. Alam mo, I do believe prevention is better than cure. Do you agree? Learning from other people's mistake is better than committing your own mistake. Does it make sense? Kasi sa totoo lang, ang daming mga pwedeng mangyari. At ito nakakalungkot. The reality is this. It took you a lifetime to earn the money. It took you a lot of sacrifice to save the money. But it takes you only one bad decision to lose all of your hard-earned money. Kaya nga, I want to help you to avoid yung mga risks and mistakes already bago ka pa mag-retire. And ang pinaka-importante is execution. When you say execution, ano yung financial roadmap and plan mo? So, ngayon, yan ang purpose ng stage na natin. Hindi tayo manghuhulap. Ito ang kagandahan. Pag nasa stage 2 na tayo, magkakaroon ka ng sarili mong personalized retirement roadmap. Diba? Ang kasama natin dito, gagawa na tayo ng personalized mo, yung step by step, aalamin natin mga possible risks. Sa madaling salita, hindi ka lang aware right now. May malinaw kang plano. Diba? Alam mo kagandahan ng personalized roadmap po, customized po to based on your age, income, expenses, lifetimes, and retirement goal. And then magkakaroon din tayo ng retirement fund computation. Magkano talaga ang kailangan mo? Yung monthly savings, monthly income mo. At the same time, makakagawa tayo ng retirement income blueprint na hindi ka talaga, yun nga, pag nag-retire ka, ito yung good news. Magkakaroon ka na tinatawag na money-making machine. Kahit na tumigil ka na sa kakatrabaho, may papasok pang pera para sa iyo. Yan ba ang gusto mo? Kung yan ang gusto mo, type gusto sa comment section. And maybe some of you are asking, Chinky, sige, interesado ako sa next stage, yung stage 2. Pero paano ba to gagana? Ito, simple lang. Ngayon, may dalawa kang pamamaraan para kayo ay magpatuloy. Option number 1 is free.
pwede ka mag-register ng libre. Yes, maganda to dahil gusto kong magkaroon ka ng mas malinaw na understanding tungkol sa retirement planning. Pero kung ang goal mo ay hindi lang talaga matuto ng information, makapaghanda talaga sa retirement, may gusto ko pang i-offer na special for you. Ito yung tinatawag na VIP package. Bakit namin ginawa to? Kasi alam namin na maraming tao, alam na po kung ano dapat gawin pero hindi nagagawa. Kasi maraming nanonood ng session, pagkatapos niyan, babalik sa dating financial habits. At gusto ko maiba para sa iyo. Gusto ko darating ang panahon, hindi ka na nag-alala tungkol sa paggastos ng retire, hindi ka na aasa sa anak mo, may ipon ka, may investment ka, kahit tulog ka, may pumapasok na pera. Hindi lang to para matuto. Nandito tong VIP package na ito para sa tamang desisyon, para mas secure at mas peaceful ang retirement. Yan ba ang gusto mo? So anong nilalaman ng VIP package? Number 1, meron kang special access sa isang course na ginawa po namin, yung Retire at 50. May step-by-step guide na pwede mong balikan kahit anumang oras for 1 whole year. And then, good news, may nirelease po akong bagong book na Diary of an Investor para mabuo ang tamang mindset, habits, pagbuo ng iyong investment para safe ang iyong investment. And number 3, magkakaroon tayo ng exclusive, again, special session after the event, yung Ask Me Anything session. Doon pwede kang magtanong sa akin ng personal concerns mo tungkol sa retirement planning, investing, and financial preparation. We will have a group coaching session together na hindi natin magagawa sa main session. And just to give you a perspective, normally, ang package na ito ay nagkakahalaga ng 14,999 para sa mga ganitong session. Pero dahil nakasama ka sa session na ito, the good news is, we are offering this to you only for 1,499. Yes, 1,499. Again, kasama na dito yung special session natin, yung IRE na gagawin nating implementation, at kasama pa rin dito yung bonus number 1 na VIP, access na Retire at 50 course. Number 2, meron ka pang bonus na libro na bagong book ko. And number 3, kasama ka pa sa group coaching session ko. So ilalagay natin ang value. Again, it's almost 14,999 pero 1,499. Kaya kung gusto mong bigyan ng sarili mo na mas malaking pagkakataon na magkaroon ng financial peace at the same time for your retirement, ito na ang next step para sa iyo. Ang tanong ko na lang ngayon ay ito. Anong version ng future ang mas gusto mong paghandaan? Yung number 1, trial and error na aasa ka na magiging okay siya? O intentional na gumawa ng tamang plano and tamang hakbang na kasama mo kami? Kaya kung gusto mo maging handa, samahan mo na kami sa VIP package. This is one of the best investment for your future self at magpapasalamat ka sa tamang desisyon na ito. Kaya i-type mo na yung VIP sa chat or click mo na lang yung link nasa baba. We are excited to really go on with your journey so that we can really help you, equip you, empower you so that you can have a peaceful retirement. Chinky Tan, with over 6 million Facebook followers, 2.8 million YouTube subscribers, and 2.4 million TikTok fans, is now all out to share with you the most practical, simplest path to lasting wealth.